Ngayon naman guys ay panoorin natin yung rant, no? Nagrant si Joey De Vivre, isang DDS vlogger guys. Nagrant na naman siya ng mga hinanaing niya tungkol sa administrasyon ngayon. Ito guys, panoorin natin. This administration had been cooperating with the ICC since nung pinayagan nila na pumunta yung mga investigators dito sa Pilipinas. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Hindi kami makikikooperate sa ICC. Pagkatapos, noong June 25, naglabas sila ng statement. They confirmed cooperation with ICC and they offered to fly drug war witnesses to The Hague. I think it's very important that everyone should be clarified. Yung sinasabi kasi ang mga kabubuhang pinapakain sa atin ng Bongbong Marcos administration at lalong-lalo na to ni Auntie Claire, Bongbong Marcos administration at lalong-lalo na to ni Auntie Claire, na sabi ni Inday ay kulang sa brain cells. Sabi ni Inday kanina. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and this is the state of the nation. Itong administrasyon na to talaga kulang sa brain cells eh. Sabi ni DOJ, kino-confirm na daw niya ang cooperation with ICC at nag-offer nga daw na lipad ang mga drug war witnesses sa The Hague. Wow! Diba? Taray ng Philippine government! O di syempre, yung panggasolina dyan, yung papunta dun sa The Hague, malamang kukunin yan sa pera ng bayan, di ba? Oh. So ngayon, I would just like this to be very, very clear. Kapag kunwari sinasabi ng government na, hindi naman kami nakikikooperate sa sa ICC talaga, ganyan. Wala namang cooperation na nangyayari. Ganyan. Pag ginaganyan tayong bullshit ng administration. Ladies and gentlemen, this administration had been cooperating with the ICC since nung pinayagan nila na pumunta yung mga investigators dito sa Pilipinas. Mag-ikot-ikot, magala-gala, whether pasyal o hindi, no? They are already cooperating. Kasi kung pupunta yung mga dito, pagkatapos wala man namang warning sa kanila na, well, you can visit the Philippines, but you can only visit the Philippines for leisure, ganyan-ganyan. You cannot do any investigation, ganyan. Pero at that time, sinasabi lang ng gobyerno is that, hindi, pupunta lang sila, papayagan lang namin sila dito kasi pasyal lang naman ang pupuntahan nila. Ang dami mga salawi kay ni Auntie Claire na walang alam sabihin, kaya niya si Sara sa Bardagulan, sabi ni Angela Gomez. Totoo. Hindi ko alam kung natatandaan ninyo, no, yung, alam niyo kaya namin na-coin yung term na ulo-ulo lang. Yung, kasi ang sinasabi na, hindi naman kami nakikikooperate. Pero pinapayagan lang namin silang magpunta dito. That's exactly what we were trying to say at that point. Yung kinukonvince tayo ni Bongbong Marcos na para tayong mga yung jowang virgin, di pa nakakaranas ng kahit anong kamunduhan. Tapos ang jowa mo si Bongbong Marcos. Tapos sabi ni Bongbong Marcos, hindi naman natin ipapasok yan, ulo-ulo lang. Yan yung exact analogy nitong cooperation na to. Sinasabi nila, wala naman talagang cooperation. Pinapayagan lang namin pumunta dito yung mga ICC investigators, pero wala naman talaga, hindi kami makikikooperate, hindi namin sila bibigyan ng documents. Pagkatapos ngayon, na to? Diba, i-fly pa nila ang mga war witnesses ko nanapay. Dadalhin pa nila yung mga witnesses sa The Hague. Yan, pera pa namin yung papanggastos dyan, putang ina nyo. I'm pretty sure, pera pa ng bayan na gagamitin dyan. Pampadala dyan sa mga walang yan papabalik ng papunta ng Hague. Example yung sinabi ni BBM na wala siya kinalaman sa impeachment ni VP ISD. Of course, may kinalaman siya. If hindi siya pabor, he has all the power to tell the House to stop the impeachment, sabi ni Fernando Guerrero. I agree. Ito nga yung binobobo kasi tayo ng BBM administration by saying, kasi yung trabaho kasi yan, legislature ang may hawak niyan eh. Walang control ang presidente dyan. Bullshit. The president has political power. How? Okay? How can the political power of the president be demonstrated?
ang presidente ang nag-a-approve ng release ng bawat project. So, na ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, if the House of Representatives, may kanya-kanya yan ng mga binabackupan ng mga projects. Yes. Diba? Kani-kanilang mga distrito. And if the president is going to decide on certain things, let's say, sabihin na natin na ayaw kayo impeachment, wag nyo yung ituloy. Pero pinipilit ng House of Representatives na hindi ituloy natin yan. The president can actually flex his political power, no? He can actually flex his political power. Sige talaga, mapilit kayo. Sige, hindi ko pagre-release yung mga budget na pinagre-request ninyo. Hindi ko pagre-releasein yan. Ayoko nga kasi ayoko ng kaguluhan, ng instability sa aking gobyerno. Diba? So that is something that BBM can do. Pero ang ginagawa kasi nitong gobyernong ito, sa tulong ni Attorney Claire Castro, ay binobobo niya ang audience. Ginagawa niya blame president, si BBM, by making it appear na parang wala siyang kapangyarihan. And this is a sign of an incompetent leader. You do not know your political power, Bongbong Marcos. Tanga mo You do not know your political power. I am not saying that the president should exercise the political power all the time. No, you cannot do that as well. Kasi when you exercise your political power, you are actually expending your political capital. Kasi kapag ganyan ka ng ganyan, sabihin mo na parang, exercise ko yung political power ko, mag-aano ako. Pagka ginawa niyo impeachment na yan, sige, bala kayo, di ko i-release yung mga budget ninyo, ganyan-ganyan. Siyempre, pagka ginawa mo yon, the congressman would also feel bad about it. And siyempre, mababadrip din sila doon sa presidente. And that would mean na kapag yung presidente naman ang nangailangan ng tulong nito mga kongresistang to, baka siya naman yung bawian. So, it's politics in that area. There is politics in that area, no? Kaya nga sabi ko, yung presidente would have political power and it must be exercised prudently. Yung sinabi ko naman na pag-flex niya ng political power does not necessarily mean na gagawin niya yun sa pamamagitan ng pag-ipit ng budget It can be done, there are so many ways to skin the cat. Yes. Ang punto ko lang dito is that the president is not helpless. Unlike how they want it to appear, yung kasi tinatanga tayo ni Claire Castro Huwag kayong pumayag na tinatanga tayo nito ni Auntie Claire na parang, hindi, walang magagawa ang Pangulo dyan kasi legislature na yan. Kung ganun pala usapan, ano yung trabaho ni Bongbong? Diba? He doesn't want to exercise his discretion. Ang problem kasi sa BBM administration, they try to spend their political capital on things na wala namang return. Yung mga bagay na walang return. Saan inubos ni Bongbong Marcos yung kanyang political capital? Sa Cebu. Ano nangyari? Olat, si Ante Muguen. Diba? Saan sinunog ni Bongbong Marcos ang kanyang political capital? Pagpa-prioritize ng ayuda. Yes. Anong tubo natin dyan? Diba? Yung pag-legitimize ng mga yung pag-legitimize ng mga sangkaterbang travel abroad, hindi nagano ka investor ngayon asan na? Walang return. If you're seeing these signs, you need deliverance. This administration. Let's take a look at the signs, and then I want to show you how to be finally, completely. So anong masasabi nyo guys? Grabe, Binobolbo, ginagawa tayong tanga, guys. Pero nako, kung kaya natin yang tiisin sa 3 years, guys, kaya din natin yang tiisin for the next 3 years at talagang mananagot sila. Talagang makikita nila yung kapangyarihan ng taong bayan sa pamamagitan ng boto natin. Pero yun na nga, ano din mangyayari sa kapangyarihan natin yan kung ginagago din tayo ng COMELEC, Kaya nako, only God can save the Philippines talaga. Let's continue to pray, guys. Thank you guys for watching. Have a great day. God bless. Bye.